So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro alam naman po natin na nakapag-deploy na po yung Amerika ng isang mid-range missile dyan po sa norte. Alam naman po natin yan, no? So, ito, para sa hindi lang po nakakaalam, basahin natin to. So, sabi dito, ito nabalita pa to nung April 17 pa to nabalita eh. Pero ngayon siya pumutok. Oo. Kasi ngayon po, kinundin na po ito ng China. Okay? So sabi dito, no, US Army deploys a mid-range missile for first time in Philippines. Okay? So ito yun, no? Ito yun. Okay. So missile launcher po ito na nakadeploy po diyan po sa bandang norte. Okay? So sabi dito, no, the mid-range capability missile has landed in Luzon, Philippines as part of the Salaknib exercise taking place there, marking the first deployment of the new capability deemed vital for the US Army strategy in the region. Oh. So sabi kasi ng may meron lang akong gustong sabihin dito eh. So naalala natin mga kababayan, di ba? Sabi ni Robin Padilla, sabi ni Bato de la Rosa, sabi ni Amy Marcos, di ba na hindi naman natin kailangan yung tulong ng Amerika. Sabi nila yan, di ba? Ang kailangan natin ay palakasin yung sandatahang lakas natin para makapagsabayan tayo sa China. Okay. Totoo naman yon. Yun nga lang, aabutin tayo ng 10 taon bago mangyari yon. O, di ba? Malamang abutin tayo ng 5 years to 10 years bago mangyari yon. Eh, yun nga lang mga kababayan, sa pamumuno po ni PBBM, hindi na po natin kailangan maghantay ng ganong katagal. Kasi nga po, nag-provide na po yung Amerika ng kanilang missile sa Pilipinas. Di ba? Kasi mga kababayan, kasi yung West Philippine Sea kasi mga ka-Streetwise, no. Isa na itong hindi na po ito usapin ng ASEAN. Hindi na po ito usapin ng East Asia. Usapin na po ito ng buong mundo. Kasi po, yung South China Sea na tinatawag nila, international waters po yan. So ayan po ang gustong kamkamin po ng China. So nagiging international issues po ito. So yun mga kababayan, dahil po ako naniniwala ako na sobrang ganda ng strategy ni PBBM regarding po sa West Philippine Sea. So hindi na po natin kailangan na maghintay ng 10 taon para po magkaroon po tayo ng ganyang klaseng depensa. Di ba? So yan mga kababayan, no? So continue lang natin. No? So sabi pa dito, the first multi-domain task force brought the MRC weapon to the country on May 11, traveling more than 800 miles from Joint Base Lewis McChord. So ibig sabihin ang tagal, no? From Washington to Pilipinas. Ganyan po katagal yung nilakbay po ng mga missile na yan. So ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, ganoon din na po ito ng China. Di ba? So sabi ng China, ito saan na ba yun? China, yan Chinese Defense Ministry condemn US missile deployment in the Philippines. So ito po, nabalita po ito nung nakarang araw lang, May 31. So ayaw po ng China niyan. Takot po sila dyan mga kababayan. So kasi ito, na-content ko na ito nung isang araw pero papakita ko lang ulit sa inyo na yung dineploy po dyan sa bandang norte, abot po hanggang China. Ayan, no? Abot pa hanggang Vietnam, Abot pa hanggang Laos, Cambodia, layo, no? Layo pala, no? Tapos Malaysia. So kaya pala ayaw ng Malaysia to. Oo. So in reality mga kababayan, hindi po nagustuhan din ng Malaysia itong pag-launch nga po ng missile na to. Pero pero hindi pa naman sila ganun ka-vocal, no? Ang pinaka maingay talaga ngayon is yung China. So kasi mga kababayan, no, abot po kasi hanggang China yung missile. Ang layo nang maabot. At saka, kasama po dyan yung mga Spratly Islands, kasama dyan. So, pati mga kababayan, pati po yung mga artificial island po na ginawa ng China dyan po sa West Philippine Sea, aabutin po ng missile na to. So, ayaw to ng China. Di ba?
So, ang punto natin dito mga kababayan, dun sa mga sinasabi ng mga senador na kailangan natin palakasin, yung sanatahan lakas natin, di ba, yung puwersa natin, kung gagawin natin yan, isipin ninyo taon-taon mga kababayan, nakakaroon po tayo ng budget allocation. So, ibig sabihin nun, taon-taon lang din po nakakaroon ng budget yung armed forces natin para po sa modernization. So, matagal po ito. So, at least dito mga kababayan, instant, meron na kaagad tayo. Hindi naman po natin papaputukan yung China. Kaya po tayo meron yan para lang po, mag-send lang po ng signal na naka-ready tayo kung ano man ang gagawin ng China sa atin. Ganun lang naman yun eh. Yun nga lang mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, bukod po sa China na ayaw at kinukundin na itong ginawa nga po ni PBBM, yung pinaka-mouthpiece po ng China sa Pilipinas na si Baboy Harry Roque, nagsalita na naman. Ayaw niya rin po nito. So, ibig sabihin nun mga kababayan, malinaw na si Harry Roque po ay mouthpiece ng China. So, bakit ikaw nagsasalita? At bukod dun mga kababayan, fake news pa yung sinabi. So ito panoorin natin to. Ito yung sabi ni Harry Baboy Sige. Pinas ng ASEAN dahil tayo lang daw po ang sunod-sunuran sa Amerika. Totoo po yun, Tayo lang talaga. Hindi ko alam kung sinong ASEAN countries yung sinasabi dito ni Harry Roque. Na kanahihiya daw po tayo ng ASEAN. Banggitin mo kung sinong ASEAN countries yan. Di ba? Nagpapautos sa mga Amerikano. Pinagagamit natin ang basa militar at yung aking artikulo po, itong Sabado, tumawag sa akin na napakadaming senador. Naku po, bagamat nakita nga natin sa pahayagan yung balita na nag-deploy dito sa Pilipinas sa mga Amerikano ng medium-range missile launchers, hindi po nila sinabi kung anong importansya nun. Bobo ka lang, kaya di mo alam kung anong importansya nun. Kung gungis mga lang yan. Kita nyo hindi niya raw alam kung ano daw po yung importansya nun. O tayo mga kababayan, hindi naman tayo abogado. Di ba? Hindi naman tayo sing talino ni Harry Roque regarding po sa batas. Kita nyo, di ba? Sobrang talino ni Harry Roque sa batas. Napapaikot niya yung batas. Alam naman natin kung para saan yun. Yung dineploy po sa norte. Ano na naman, Diyos ko na yan. At ang tanong dito, bakit nagiging mouthpiece ka ng China? Ba't nagiging mouthpiece ka ng China? Ang tanong dito. Samantalan dati, kinukundin na mo yan. Di ba? Nung panahon ni Gloria, teka lang, malolobat na ata ako. Nung panahon ni Gloria, kinukundin na mo yan, di ba? Na ayaw mo yung JICA, na ayaw mo sa China. Tapos ngayon, dinidilaan mo yung wet packs ni Xi Jinping ngayon. I-continue. Hindi po nila sinabi na kamuntik na tayo magkaroon ng nuclear war nung matapos ang invasion of pigs nung panahon ni JFK sa panig ng Cuba at ng Amerika. Kita nyo, nanakot na ngayon. Nuclear na daw. Tapos panahon para po ni JFK. Engot din Hindi naman si JFK presidente nun Si presidente nun Si Reagan. Sinungaling ka talaga. Ay, JICA. Hindi pala JICA. Nakalimutan ko. Hindi pala JICA yung yung kay Gloria tsaka China Gloria, sorry, nagkamali ako. Gloria tsaka China JMSU. Okay. JMSU pala. JICA tuloy. JMSU pala, JMSU. Maraming salamat na correct mo ako. JMSU pala, JMSU. Okay. JMSU. Sige. Dahil sa mga medium-range missiles na naging dahilan, matapos po yun, na iwasan pong aberya kasi tinanggal ng Russia yung kanyang yung mid-range missile launcher sa Cuba at tinanggal din ng Amerika yung kanyang mid-range missile launcher sa Turkey. Matapos po yun, nagkaroon ng mga tratado na pinagbabawal itong missile, yung medium-range missile na sa panig ng Russia at ang China at marami silang sinirang ganyang mga missiles. Pero umalis po ang Amerika sa tratadong yan. At ngayon po ay nakarating sa Pilipinas. At alam niyo yung sabi ng mga komentaryo, ang Pilipinas lang po ang foolish enough. Ano bang English translation ng foolish enough? Ito yung mahirap Kapag nagbabanggit si Harry Roque ng
ASEAN countries, komentaryo. So, sinong komentaryo yun? Sinong komentaryo yun? Baka mamaya si Babu Tiglaw lang yan. Baka mamaya kayo-kayo lang din yan. Oh. Nagiging, obvious na obvious mga kababayan na nagiging mouthpiece lang ito ng China talaga, no? Sa Harry Roque, no? So, foolish enough daw po talaga yung ginagawa daw po ni PBBM para mag-launch ng missile dyan. Missile daw, missile. Alam ko missile yun, pero missile gusto ko eh. Tagalog tayo eh. So yan mga kababayan. So ibig sabihin pala nun, kung tayo magkaroon nun, okay lang. Pero pagbigay ng Amerikano, bawal. Tatanga-tanga at pinayagan ang pagdating dito sa Pilipinas ng middle range missile launcher na dahil na kamuntik na tayong magkaroon ng nuclear war nung panahon ni JFK. Hindi nga kay JFK yun. Kay Ronald Reagan po yun. Meron na bang nuclear na panahon ni JFK? Parang wala pa naman ata, no? Ang alam ko, meron pa nun atomic bomb lang ata, pero hindi ako sigurado, ha? Pero yung sinasabi dito ni, yung sinasabi dito ni Harry Roque, hindi po si JFK yun. Ito, tingnan natin, ha? Sinungaling din to, no? Alam ko nagkamali ka lang, pero kukorek na kita ngayon. So, ito ay galing kay, ito yung sinasabi niyang treaty, di ba? Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, no? So, ito ay noong 1987, di ba? Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, kasi binabagit ni Harry Roque, nuclear eh. So, ito yon, di ba? Nuclear Arms Control Accord reached the United States and Soviet Union in 1987. So, ibig sabihin nito mga kababayan, hindi si JFK, yung presidente nito. Si, pangalan nito? Si Ronald Reagan. Oh. Tapos, teka lang And then mga kababayan, yung sinasabi ni Harry Roque na umalis din daw po yung Amerika dyan po sa treaty na yan. So, ang tanong, bakit umalis? So, kaya po umalis yung Amerika sa treaty po na yan noong 2019, di ba? In February 2019, the administration of US President Donald Trump announced that it was suspending participation in the treaty, citing the development of the prohibited missile by Russia. O kita nyo mga kababayan, panloloko talaga ito ni Harry Roque. Teka, napakita ko sa inyo para maganda. Yan, no? So ngayon, tinan niyo kung gaano ka manloloko ito si Harry Roque. Ang pinapalabas niya na nag-double cross dito yung Amerika dun po sa treaty na yan. Pero ang reality, kaya umalis ang Amerika sa treaty po na yan kasi nga po gumagawa po ng isang illegal na armas yung Russia noong 2019. Di ba? Takero si JFK nung missile. Sa Cuba, oo. Pero ang sabi niya naman kasi, ang sabi niya treaty, nuclear treaty. So 1987 yun. Oh. Di ba? So, wala rin, hindi rin maayos yung narrative ni Harry Roque dito. So, ngayon mga kababayan, ang nangyari ngayon dito, ito na, no? So, dahil nga po dyan sa ginawa nga po ni PBBM, di ba? So, sabi niya dito, sabi ng China ngayon, China Defense Ministry condemns US missile deployment in the Philippines. Okay? So, kasi nga, sabi dito, okay, China's Defense Ministry on Thursday strongly condemned the deployment of a US intermediate range missile system in the northern Philippines during military drills in April, saying it brought huge risk of war into the region. So, ang tanong mga kababayan, yung China meron din po kasi nito. Diba yung China meron din po kasi nito. Meron din po silang intermediate na missile launcher tsaka missile mismo. So, ibig sabihin nun, dapat ba yung China lang meron? Tayo wala. Diba? Oh. So, sabi dito, no? Continue pa natin, Defense Ministry spokesperson Wu Qian told the press briefing in Beijing that China remained highly vigilant and opposed the deployment of the first in the Indo-Pacific region. So, una lang pala ito sa Indo-Pacific region, no? Itong klaseng missile na to. So, hindi ba kayo proud nun? Isipin nyo, di ba? Sa buong ASEAN, meron lang ang Pilipinas nito. Oh, hindi naman tayo aatake eh. Dumidepensa lang po tayo. Di ba?
Oh. So sabi dito, no, the United States and Philippines practices put the entire region under the fire of the United States, brought the huge risk so blah blah, okay na yun, no? So intermediate range missile and are strategic and offensive weapons with a strong Cold War color, Wu said. So takot sila dito, no? So sabi pa dito, no, Logico confirmed on Friday the missile system remains in the Philippines but did not say where it is deployed and for how long it will stay in the country. So ngayon mga kababayan, ang nakakainis kasi dito sa China, top secret kasi ito. 'Di ba? Hindi alam ng China kung saan naka-deploy. O 'di ba? I am proud na meron tayo niyan. O 'di ba? Hindi na natin kailangan, 'di ba? Hindi na natin kailangan na maghintay pa ng 10 taon para magkaroon nito. Nagkaroon na kaagad tayo dahil kay PBBM. At sabi rin po ni Edel Toto, no, sabi niya dito, Takero, that's what the US promised to the Philippines ironclad. O, di ba? O, yan ang sinasabi ko eh. So ngayon mga kababayan, alam nyo kung nung naisip ko agad dito, EDCA site. Di ba? EDCA site kagad ang naisip ko dito. Kasi alam naman po natin na dyan po sa Cagayan, ang dami pong Chinese dyan. Na pinapasok nga po ni dating Pangulong Duterte. So syempre, ako naniniwala na yung mga Chinese na pumasok dyan, mga spy po yan. So paano na to ngayon? Tinatago ngayon ng Pilipinas kung saan nakalagay yung missile launcher na yan. Ang problema natin dito mga kababayan, may mga spy po ng China na pinapasok si Digong noong 2020. At kunwari po mga estudyante. So na-compromise na naman dahil pa sa kaingotan ni Digong. Oh. Ayan eh. O dahil sa ginawa ni Digong na pagpapasok nga po ng mga Chinese dyan, so ako naniniwala na itong mga missile launcher po na to, tinago po yan sa mga EDCA site. At ang nakakapagtaka dito, bakit yung mga Chinese na estudyante doon mismo nag-enroll sa mga eskwelahan na malapit din po sa EDCA, sa mga EDCA site. So ibig sabihin yun, spy. Mga kababayan, konting gamit lang naman ng common sense, especially dito sa mga DDS na to. Ito ba, hindi nyo ba naisip ito? Hindi nyo ba naisip nyo ito na ito ay pabor sa Pilipinas? Yung magkaroon tayo niyan? Ang importante dito, ang pinaka-motivation ni PBBM ay kapayapaan at hindi po tayo manggugulo. Oh. Ayan eh. So nakakalungkot lang no na meron talaga mga traidor dito sa Pilipinas. Ang kapal ng mukha ni Harry Roque para tawagin na traidor, di ba si PBBM, hindi nag-iisip si PBBM, mukhang si Harry Roque po ata yung naging mouthpiece ng China at ang tanong dito magkano? Tanong lang naman, magkano Harry Roque? Sapat ba yan na pambili ng isang taong supply ng Pigrolac? Sapat ba yan ng sapat ba yan ng isang dekadang supply ng dewormer? Ano ba? Diyos ko naman, no? Hindi, kayo ba naniniwala ba kayo na Naniniwala ba kayo na yung ginagawa ni Harry Roque libre? Libre ba yan? Yung ginagawa ni Harry Roque na pagiging mouthpiece ng China, naniniwala ba kayong libre yan? Ako hindi. Oh. So yan eh. Alam nyo, ito si Harry Roque, konti na lang to eh. Konti na lang to, pwede nang ilitsyon to eh. Konting marination na lang dito. Tapos konting, mansana sa bunganga. Yan. Pwede nang ipakain sa mga cannibal to. Ang daming naloloko nito mga kababayan. Ang daming naloloko nito. Oh. So yun mga kababayan, no? At syempre mga kababayan, ang nakikita kasi natin dito, ang ginagawa ni Harry Roque ay pagprotekta po sa China. Kasi alam naman po natin na ito nga yun, no? Oh. Abot po sa China talaga yung dineploy po ni PBBM na missile. At abot din po hanggang Scarborough Shoal. At lahat po ng mga isla na tinayuan po ng China, abot din po ng missile.
So ito ba hindi ba pabor sa atin to? Hindi niyo ba alam na baka ito yung posibleng dahilan, posibleng paraan na makipag-ayos yung China sa atin? Hindi po kaya ng China na magkaroon po ng isang putukan, ng isang digmaan. Hindi sila papayag diyan. Bagsak po yung ekonomiya ng China. So, kung ganito po na nagpapakita po tayo ng puwersa sa China, hindi niyo ba naisip na posible na ito yung isang magandang dahilan para magkaayos tayo ng China? Ayan kasi, 6 na taon na po tayo nakikipag-usap sa China noong panahon ni Digong, wala naman nangyari. So kailangan natin dito ng another form of strategy para magpatuloy tayo sa laban natin sa West Philippine Sea. Hindi na nga effective yung ginawa ni Digong, ang gusto niyo pa ituloy pa 'yon. Ang tawag doon insanity. 'Di ba? Yung insanity po kasi yan repeating the same mistakes but expecting the different result. Alam naman po natin na mistake po talaga at mali po yung ginawa ni Digong. Tapos ulitin pa natin. Tapos mag-expect tayo ng ibang resulta. So, insanity yun. So, ganyan ba talaga ka-insane ang mga DDS? Especially si Harry Roque? Di ba? Ewan ko lang, no? Pero yun lang, nabanggit ko lang. So, ako, good job to, no? Okay. Insanity caused by fentanyl. So yan mga kababayan, no? So yan po sa 1,200 po na nanonood. So hindi po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. At yan po sa Team Replays. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa pagiging mouthpiece nga po ni Harry Roque dyan po sa missile launcher nga po na dineploy po sa bandang norte. At syempre, ano rin po masasabi nyo nga po dito na isipin ninyo, di ba, pati China nasindak sa atin. At kung sakali man, na ako naman naniniwala naman ako na hindi naman mangyayari yon, kung sakali man na mangyari man yung putukan na yan, una, hindi po papayo yung China na magkaroon yan. 'Di ba? Bagsak po yung ekonomiya nila ngayon. Oo. At tandaan po natin na hindi pa nga po nagkakaroon ng digmaan, lumubog na po yung barko ng China. Di ba? Na-content natin kahapon yon, no? So, yun mga babae. So, pag-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. So, maraming salamat sa inyong lahat. And then, next topic tayo.